Hello again mga kasimpleng buhay, kamusta po kayo lahat? Welcome again to another day, another life. Nagsishare na naman ako kung ano yung ginagawa ko araw-araw. Dahil hindi naman po pwedeng laging halaman yung aking isi-share sa inyo. Dahil hindi naman po pwede kapag katanim mo ngayon, bukas, malaki na siya. So habang inaantay natin palaki yung mga bago kong tanim, i-share ko muna sa inyo kung anong buhay nang walang kasama sa bahay, lalo na pag ganito. Lahat ay wala, kaya ako lahat ng gumawa, pag-order ng gaso, tubig at pamamalengke na rin. Siyempre, ako na rin taga-video, kagaya niya. Siyempre, sinet up ko muna yung camera sa loob. Yung mga alaga ko, parang laging excited na, parang hindi ulit-ulit yung aming ginawa. Ayan. At ito na nga, naipasok ko na yun aking mga pinamili. Diyos ko, ang bigat-bigat. Di man lang tumulong ang mga alaga. Ang dami-dami nila. At may naghahanap pa nga ng pasalubong, Diyos me. Yan, iayos ko muna yung pinili kong bigas na 10 kilo. Di ko nga lang kung paano ko nabuhat yan. Nalatawa sa akin mga kapitbahay ko kasi kung ano daw yung kinakarga ko. Bumili din ako ng saging, itlog, tsaka tinapa, pandagdag para sa ulam ng mga bisita namin bukas. Mamaya bago ako matulog, isang ulam, pang adobo, palalambutin ko na mamaya para bukas, pang-init na lang dahil hindi naman po siya masisira hanggang bukas pag niluto na. Hindi na rin ako maghahol bukas sa aking mga ibang lulutuin. O, diba? At yan nga, nagbihis muna ako saglit para bago ko ipagpatuloy ang aking mga gawain. Dahil ang dami-dami pa yan. Wala pa akong pahinga-pahinga, nagagaling sa trabaho. At itong hindi ko inaasahang pangyayari dahil hindi ko pinapansin sa pasalubong na hinihingi. May nagsapukan na. Huling-huli pero hindi kulong. Pambihirang mga makukulit na little boss. At yan, parang inosente lang, walang nangyari, kunwari. At ito na nga pinasok ko ng aking pangmalakasang halaman. Diyos. At laging sumusunod yung 3 alaga ko na yan. Pagod na ako. Pero mga little boss ko, yan, tignan nyo. Kalilinis ko yan, ha. Hindi na naman. O, ayan, mga nanunod na. O, ayan, makyat pa. O, baba, boss. Nilaw. May pagod na ako, ay. At ito na nga, inumpisahan ko ng hiluran yung mga sofa para matanggal yung mga balahibo ng aking mga little boss. Para ilagay ko yung cover ng sofa na nilabahan ko nung isang araw. Mabilis naman po yung natuyo dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, Diyos me. Bali once a month ko pala yung ginagawa para laging magmukhang bago at hindi madaling masira. Pag isang bagay ay lagi mong nililinis, hindi siya masisira agad. Kagaya na isang bahay na anyong panduna, kung di mo ito nililinisan, kahit gaano kaganda, madaling magrupok. Yun ang sabi nila. Ito nga binibilisan ko dahil paggabi nagtip ako nakakapagluto dyan, hingi na ng mga pagkain ng aking mga little boss. Diba? Wala akong pahinga dyan. Hanggang alas 8 ako ng gabi inabot. Sa paglilinis, pag-ayos lang ng bahay kasi madaling araw nandiyan na yung aming mga bisita. Hindi po yan lalagyan ng cover. Madaling magnisnis sa dami ba naman po ng mga alagang laging nakaupo dyan, mas madalas po silang gumamit sa totoo lang. At ito na nga, dahil mag-isa lang ako ngayon, mas madali kong gawin ang mga gawaing bahay dahil wala akong makitang uutusan. Kaya ako lang po talaga ang gagawa. No choice kung baga. Kaya mas mabilis naman magtrabaho pag concentrate ka. Concentrate ba?
po, little boss ko. Nahirap na hirap ako dito. Tingnan yun. Bagong ayos ha. Yan. Ano? Sarap bang gamitin? Malinis? Dudumihan nyo na naman. Mapapaan nyo. Dapat marunong kayo magpagpag. Bira ka to, che. Marunong magpagpag ha. Bago sasampa dyan na. Parang galit pa oh. Bumpo. Papalo-palo. Ay, dapat lagi ka dyan. At may nahuli na naman akong nagsapukan dun. Oh. Hindi na nakaganti yung isa. Kawawa naman. Ito na, tapos na ang aking pag-aayos sa salas. Lagi po pala ako naglalagay ng kanilang bagong sapin dahil yun ang gusto nila. May sapin na nga, may ipapang sapin. Diba? May kanya-kanyang sapin. Okay na rin yung para hindi madaling mag-dismiss ang mga cover ng sopa ko. Ayan, bago ako magpakain ng mga alaga, itinili ko na yung pagtitiklop ng damit dahil pag once na maghapon ng tuyo yan, titiklopin ko agad, hindi ko na pinapaabot ng isang linggo. Dahil maagang-maaga bukas darating na yung aking mga bisita. Ayan, niluto ko na yung adobo para hindi magawa bukas. Palalambutin ko na siya ngayon. Mga isang oras ko siyang palalambutin. Tapos yung adobong tuyo ang gagawin. Diba? Sarap! Prinito ko muna pala ito, sinangkot siya. Tapos, lagyan ng soy. Yun. Asin lang, paminta, pagdurog tsaka buo. Yun lang. Hindi ko nilagyan ng sibuyas, bawang lang siya. That's all for today. Thank you for watching!